Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang nangyayaring hearing ngayon dyan sa House of Representatives, dyan sa Committee on Public Order and Safety. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Ang tanong, ano ho ang agenda nila dito sa pagdinig na to? Ang sabi ho dito sa agenda nila, briefing on the issue concerning the 1,286 personnel of the Philippine National Police who were affected in the line of duty by the war on pulburon of the Duterte administration. Ngayon mga kababayan, biglang naging concern itong mga walang yang congressman na to doon sa mga pulis na di umano naapektuhan doon sa gera kontra sa illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito simple lang naman ho yan mga kababayan. Ramdam ho nila. Naramdaman ho nila pati yung mga pulis panig kay Tatay Digong. Sino ba naman ang hindi matutuwa pagka marinig mo na sabihin ni Tatay Diggs na pagka criminal yan, gurgurin nyo yan. Kalaban ako ng kriminal. O etong mga aso ni Tamba, anong ginagawa dyan sa Twadcom? Pinapakita ho nila concern na concern sila dito sa mga naging biktima, yung mga tulak at gumagamit ng pinagbabawal na droga. Kaya ngayon mga kababayan, ano tawag dyan? Damage control? Sinusubukan ninyong ayusin ang naratibo sa social media dahil napaso kayo, napakatinding backlash ang natanggap ninyo sa ating mga kababayan. Siyempre, bago natin umpisa ng ating talakayan, hindi naman ho pwede na hindi ho natin ma-shoutout, no? Kaya kailangan ho ito eh. 'Di ba? Mandatory shoutout para doon sa mga nag-extra effort, ika nga, no? Eto ho mga kababayan, yung mga talaga na mga napakatindi kung sumuporta sa mga ginagawa nating reaction video dito sa PH Update. Eto, mega love shoutout ho tayo dito kay Sir Francis M. Aba, mega love shoutout. Maraming salamat. Sir Francis M. Ay, itong si Sir Francis, medyo may edad na to pero matikas pa rin to pagdating sa mga mga nangyayari sa ating bansa. Mega love shoutout, sir. Ingat to kayo dyan sa Canada. Mega love shoutout din ho dito kay Maria Bella Duto. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo lahat. Mabuhay ho kayo lahat hanggang gusto nyo. Mega love shoutout din ho dito kay Gracie Popo. Etong si Gracie Popo, maraming salamat. Ingat ho kayo dyan sa Canada. Canada yan, di ba? Mega love shoutout. Thank you ho. At mega love shoutout din ho dito kay Sir Kit Don. Aba, meron din nag-vlog din nata itong si Sir Kit Don. Mega love shoutout. Gonggong, itong mahina pang utak ang pinapreskon. My good. Shoutout PH. Mega love shoutout. Ito maraming salamat sa napakatinding suporta. Ingat ho kayo dyan sa nasan ba yung pera na yan. Hindi ho natin alam. Pero maraming salamat. Mag-ingat ho kayo. Ito na nga ho mga kababayan. Again hindi ho hindi ho para pinapakita natin para magpadala kayo o magpakulay kayo. Okay na ho. Manood kayo at mag-intindihin nyo ho. At mabulgar sa inyo mga kabalinto na, kabuktutan na pinagkagawa nitong mga government official na to, yung mga nandyan sa Congress, House of Representatives. Okay na ho tayo dyan. No? Pero para dun sa mga gustong magpakulay, hindi ko naman ho kayo pinipigilan. Wala naman hong problema. Maraming salamat ngayon pa lang. Eto na ho, panoorin na ho natin to. Hindi, umpisa ho natin ang ating talakayan dito sa napakagandang balita na to. Ayan! 2028 Presidential Election, Pre-Election Preference. Nangunguna pa rin ho itong si Vice President Sara Duterte. Yung pinakita ho natin dun sa huling video natin, March 2024. Ito ho, bagong-bago. Press na press, ika nga, di ba? September 2024, press na press. Nangunguna pa rin ho itong ating napakaganda, napakagaling, at napakatalino na Vice President Sara Duterte. Malakpakan natin. Nag-uunaan sila sa pang number 1 itong si VP Sara at itong si Rapi Tulfo in action. Tapos sinundan siya itong si Leni Robredo. Tapos itong si Grace Po, Amy Marcos,
Risa Hontiveros, naku, kulang pa ata yung mga victim survivor mo, madam. Hindi pa rin kumakagat yung survey mo. Sinundan ho siya nitong si Manny Pacquiao. Ito si Idol Binoy. Pang Vice President yan, palakpakan natin. Pang Vice President niya si Idol Binoy. Pag yang naging presidente, etong si VP Sara, marami tayong pinagpipilian na maging vice eh. Si Kong Marcoleta, si Senator Robin Padilla, no, ano pa ba? Sino pa ba? Marami po tayong pwedeng pagpilian na maging vice president sa 2028. Pero ngayon, focus muna tayo dito sa president. Tapos, sumunod doon sa kanya, etong si Martin Tambaluslos Romualdez. Para dito sa mga congressman na papanoorin natin dito, ayus-ayusin niyo yung mga desisyon niyo sa buhay. Hindi pumapabor sa inyo mga sitwasyon, mga brad, ayus-ayusin ho natin. Eto na ho, wala na, direkta na ho tayo. Pag-usapan na ho natin itong mga kabututan nitong mga nitong mga congressman na to. Game, rekta na ho tayo. Game, tuloy. Before I ask Police Staff Sergeant again, Casino, actually not only those who died and wounded, also those police officials, no, whether kahit mga PNCO, who are also victim of sa Ikaw, huwag kang manigaw ka aga-aga, baka pasukan ka tayo. Joke lang naman yun, ikaw naman. O sige, baka kurutin ko. Hindi. Hindi na bato mo, baka magalit ko. Hindi, joke lang yung bato. at Huwag kang manigaw. campaign Kaaga-agang during the buwisit previous ka. administration. So, marami po yan. Marami pong mga forms of violation of the rights, no? Marami po yan. For example, yung mga pulis na pinatay din. Di ba? Uy, concern Because they're na. being accused Ayos yan. that they're involved in illegal drugs. Hmm. And the proof is their names is listed in the Duterte's list. No. Tapos, kailangan ma-check natin saka makuha yung data dun. Saka maimbestigahan. Ano na ba ngayon yung status ng mga yun? Kahit sabihin pa natin na those in the list, Ngayon, yung mga pulis na nasa listahan ni Tatay Digong, yun naman ngayon para makuha nyo simpatsya ng kapulisan. Mga tanga pa. Ba't saksakan kayo ng katangahan? Kasi ganito kasi yan. Mga pulis magkakasama yan. Alam nila ang baho ng isa't isa. Kumbaga magkakabaro lang sila kaya hindi sila nagbabanggaan. Ngayon, pagka ikaw napasali, nadawit ang iyong pangalan dyan, ako mag-isip-isip ka na, Brad. Ibig sabihin, nabulgar na, alam na ng mga kasama mo na ikaw gumagamit, nai-involve o nagpuprotekta sa mga nagdidil niyan. Ako, paduano ayusin mo kapanigaw. and was killed are really involved, no? Really involved in that in the drug trade. But still, they have the right. Diba? Sige, right lang ng right. Yan, for example, ganyan. Second is those names listed in the Duterte's list that was assigned sa malalayo. Then pagdating na doon, pinatay. Di ba? Marami yan. So, we have to get that list and documents. For example, I will cite you one example, Mr. Chairman. Sa amin galing, yung Colonel Rapis, nasa Duterte's list, nirelieve, inassign doon sa Zamboanga. Doon na siya inubutan. Until now, the case is unsolved. And like here now, in front of us, of course, are all our heroes, no? In line of duty. And they receive Ngayon, pagtanggol naman natin yung mga pulis na nasa listahan ni Tatay Digong. Yun naman, sila naman ang pagtanggol natin. Balita ko lang sa iyo, sir, baka hindi pa nakarating sa iyo. 2 pulis ang nagurgur dahil sa inkwentro, dahil dyan sa illegal na droga na yan. Kahapon, nagurguro sila. Sinend sa atin yung video ng isa sa mga tagapanood natin dito eh. Hindi lang muna natin nagawan kasi majority sa mga kasama natin, yung napasadahan na yon. 2 pulis dahil dyan sa bus, Pulburon bypass, Nagurgur 2 pulis. Yon hindi kasama sa drug watch list. Pero kayo, binibida nyo dyan yung mga napasama dito sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para saan? Para makuha nyo simpatsya ng mga pulis.
dahil nakatanggap kayo ng napakatinding backlash doon sa huling hearing nyo. Mga loko-loko pala kayo eh. Support from the previous administration and even in this administration. But yung sa akin, ang is also my concern is those police officers being victimized. Wow, victimized. Mamaya po, i-discuss sa inyo yung ilang mga data and to prove you that indeed, ang dami pong police officers na matitino, magagaling, just because they don't believe on such program. Wow. And some of those are politically, quote-unquote, inclined. Those mga political opponents are being victimized. Mamaya po, I will discuss on that. Now, Police Staff Sergeant, Bago ka lumayo doon sa issue na, I wanted to show something lang. tapos yung muna yung kasi, no? Balik ko lang. May relation to doon sa sinabi mo. Hindi, mamaya, pinpoint out ko lang yun. Sino ba chairperson sa inyo dalawa? Ba't parang di ba? Anak na to pa. Ayusin nyo yung mga pinag-decision nyo sa buhay ha. Kayo dyan sa Tuadcom ha. Ay, mali pala. Kayo dyan sa Committee on Public Order and Safety. Ayusin nyo. Isa ho yan sa mga isa yun sa committee na isinangkot doon sa Tuadcom kaya naging 4 yung mga committee dahil dyan sa 2 itlog na yan. Just to make the point that all those witnesses as of now in front of us are witnesses that was wounded in line of duty. Tama? In line of duty, legitimate operations against drugs. Di ba? Illegal drug trade. Now, Kasi before you proceed, yung mga namatay, di ba, ng mga police officers in line of duty, legitimate drug operations. Now, doon kay Casino, kasi ano lang ako doon, medyo curious, kasi di ba, may nakita mo na baril. Tama? Tapos, to the rescue ka. Tama po? Yes, yes, sir. Sino yung nakita mong binaril? Yung kasama ko po na Intel Operatives po, Your Honor. Intel operative ng San Carlos. San Carlos. Yes po, Your Honor. So, binaril yung pulis na yon. Yes po, Your Honor. Namatay. Namatay po, Your Honor. Namatay. Yes. Okay. So, sino yung police officer na yon na namatay? Police Corporal Jimbo Agtara po, Your Honor. Okay. Now, in that case, in that killing of that police officer, ano yung motive that was established? Ang pagkakaalam ko po dyan, Your Honor, is may nag-conduct po yata siya ng surveillance po, Your Honor. At Hindi, ganito Nako. muna. Nag-conduct ng surveillance. Natiktikan siya. O, siguro merong nadiskubre. Ngayon yung mga sindikato, ginugol siya. Anak ng toko ha. Padwana, ayusin mo naratibo mo. Mababasag natin ngayong araw na to. Yung pagkakaalam mo. But what is the O, official naku po. finding? Meron ka bang alam? Ba't nagtatanong ka ba? Yun ang pagkakaalam mo. Iba yung alam ko eh. Kasi we have to check that eh. Kung Pambira misconducting naman to surveillance si- operation for what? Now, next is, bakit, sabi mo ngayon may kaso, di ba? You have a pending case with regards to the 3 alleged assailant. Tama? yes, Your Honor. Okay. Now, paano mo natutukoy na yung 3 mismo? Yun sila. Yung isa po doon po, Your Honor, is na nakilala ko po talaga, Your Honor. At How did you know him? yung pamaril po sa akin po, Your Honor. At kasi nilabas po niya yung body niya po niya, Your Honor, doon sa passenger side po, Your Honor. So, na-identify mo, na-idean mo, nung nagkabarilan na. Yes, Your Honor. Okay. So, mga gun for hire, na-establish ngayon. Yes, Your Honor. Gun for hire connected in what? Sa ano? Sa drugs po, Your Sa Honor. drugs. Okay, anyway. So, most probably, but of course, Ouch. Bang for hire daw. Related sa droga. O sino nagbabayad dyan sa mga for hire na yan? Gobyerno hindi yung magbabayad. Meron na tayong pulis. Bakit pa natin kailangan magbayad, di ba?
Ang nagbabayad dyan, mga sindikato na nakakabangga nitong mga magigiting natin kailangan salutuhan at palakpakan ng magigiting na sundalo. Di ba? Eh kayo sir, alam nyo, di ko kayo papalakpakan ng mga walang yung congressman na yan. Kami lang ang papalakpak sa inyo dyan, yung mga ordinaryong Pilipino. Sino kalaban dito? Alam nyo na kung sino kalaban dyan. Alam nyo ko kung sino yung mga kalaban nyo dyan, ha? Pero kami, kakampi nyo kami, ubusin nyo yung mga ano na yan, mga masasamang elemento. Because this is not conclusive. Hirap, no? Ito lang yung maring teorya, kaya kailangan natin makuha yung case na yan. So, maring teorya is, nagsasurveillance yung police na yon, yung namatay ba? Namatay siya? Churi Yes, sir. yung paano. Yung namatay, nagsasurveillance in relation to drug operation. Tama. But of course, it all still depends on the actual investigation and Tanga ka ba? Yun na nga eh. Yun na nga. Ano pang investigasyon? Nag-actual siya. Nag-actual surveillance. Natiktikan ng mga sindikato. Ginurgor. O sino nga yung pinoprotektahan natin dyan? Yung mga gumurgor. O yung nagurgor dahil sa in line of duty. Ito talaga si Paduano. Sarap mong bunutan ng buhok sa tiyan. Ubusin mo yung puting buhok mo eh. the motive sa'yo, established in that killing, di ba? Oh. Yes. Okay. Mr. Chairman, dapat lang talaga yung Sir mga Chairman. namatay na mga... Ay, shoutout kayo, Ma'am Elizabeth Linsangan. Palakpakan ho natin. Graded ho yung kanyang membership. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo, Ma'am Elizabeth Linsangan. That in line of duty, dapat talaga suportahan. Because we want to encourage our police personnel and officers not to do their duty diligently at the same time and for the love of country, for peace and order, no? So, ako, I salute all those victims, no? Uy, Or, parang di naman. not victims, but all those police officials that was wounded and some of them killed in line of duty and in legitimate operations. Dapat talaga suportahan. O, shoutout muna natin itong si Bongga Kaday. First honor daw siya dyan sa comment section. Salamat, Bongga Kaday. But again, my also concern is those police officials that was dismissed, that was incarcerated, that was, some of them died because they are in the list or other terrorist list. Yun po yung isang concern ko dito. Kasi mamaya't maya po, O ngayon, concern mo yung sa listahan ni Tatay Digong. Concern mo yung mga pulis na nagurgor. Dahil nandun sila sa narcolis, ganon. Ako, okay lang. Pati yung mga pulis na nasa narcolis, gurgurin na rin yung mga... Again, napakalaking pondo ni Tatay Digong. Kaya niyang mag-surveillance, mag-intel gathering. Kaya ang laki ho ng pondo, intelligence and confidential fund ng presidente. Napakalaki ho. Kaya pagkaya na validated, ako, pag-isip-isip ka na, Brad. Ibig sabihin, nabulgar na, nakasama ka o protector ka ng mga nagtutulak ng ipinagbabawal na sila. At ano ano ka na ngayong araw na to, ano ka na sa akin? Bing ka na, konti na lang, ha? Konti na lang. Tuloy. Mr. Chairman, as I have said, I will present to you some data with regards to, medyo, ito, mabuti nandito yung Napolcom, no? Oh, yan. Magkaalam-alaman na. Kaalaman na Kasi, laman na. early part pa kasi ng 2016 eh. Ibig sabihin, that time, those allegedly in the terrorist list ng mga police officials, hindi pa talaga naman proven eh. Kasi kakaupo lang ni Duterte. Nandun sila sa listahan. And unfortunately, some of them were killed. No? Nirelieve, inassigned, pagdating doon sa assignment, malalayo, patay. And I mentioned about a certain Colonel Rapis from my home province. Oh, para doon sa mga pulis na na-involve ang inyong pangalan, yung mga na-dismiss o yung mga nagurgor na pamilya, kayo naman ang ipagtatanggol nitong si Paduano. Ako hindi, wala akong pakialam diyan. Kahit na congressman pa ang may involved sa ipinagbabawal na pulburon, kahit na PNP, AFP o kung ano mang personnel sa pamahalaan, pag nasama kayo sa pulburon list ni Tatay Digong, meron kayong kalalagyan, walang problema sa amin. Huwag natin titingnan dito ang uniforme o kung ano pa man. Kung palang ganun, pipiliin na natin basta pulis. Pagka napasama sa drug watch, hindi okay na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Tanga ka ba, Paduano, ha? Ayusin mo, ha? Allegedly involved in drugs,
nasa drug list ni Duterte, inassign sa Zamboanga, sa Mindanao, few months after, namatay. So that's only example. And other police officials also na kinasuhan or pinaimbestigahan, tapos may admin case. Unfortunately, some of those ang nakakatawa pa dahil hindi na sumunod sa quota. Kulang ang quota. Ano ka? Eh, the mere quota, tinatakan agad na related, na involved sa drug trade. Dahil kulang ang quota. So, Mr. Chairman, again, mamaya po, after siguro ng mga witnesses, I will present to you just one of the many cases, no? One of the many cases na kawawa po. Kawawa. Well, in fact, yung isa pa pala, Mr. Chairman, mayroon ba nga mga police officials yun sa Pihaw that time? No? They narrated to me. No? Nagkataon lang na taga-amin, magje-general pa, kawawa. Class 84. Kawawa. Nilagay doon sa Pihaw. Magji-general. Napasama yung pangalan sa drug watch list. Sorry na lang. Ganun mo talaga pag napasama kayo. Ibig sabihin, merong nagchuchu sa inyo. Na kayo nakikialam, nakikisawsaw, ha? Basta, nagpuprotekta dan sa mga ano na yan, dan sa mga illegal na yan. Talagang mayayari kayo. Protektahan nyo na yung mga yung mga kunyari vendor, yung hindi ko naman sinasabi na mangutong kayo. Yun ho kasi walang buhay na masisira doon pagka droga ho pinag-uusapan. Naku, mainit ho talaga yan. Yung mga kababayan natin, alam ho nila ang epekto ng droga. Kaya pagka usapin yan, naku, gurgura ng pinag-uusapan. Normal, walang problema sa sambayan ng Pilipino. Ubusin nyo lahat ng tulang. Tapos pinapauwi. Kulang na humawak doon sa gate na hindi lumabas sa krami because they know for the fact that pag lumabas sila doon, patay sila. Just like what happens in all some of those officials. And daming kaso. Mr. Chairman, I will also mention Colonel Ebrio, now former Chief of Police of Bacolod City, now General. Kawawa rin yun. Biktima rin yun. I do not know him. I do not know his background. But gusto ko mga Mr. Chairman, next hearing, papatawag ko yan. Why? Patawag mo Because he lahat. was relieved in Bacolod City because of that failed ambush of the number 1 councilor of Bacolod City during the time. Fortunately, nabuhay. A certain councilor, Kanotan, the owner of Compistuan, a very popular high resort in Negros Occidental and Bacolod City. Inambush. Nabuhay. Of course, being the victim is a councilor, what will I do as a chief of police? I make sure the safety of that councilor, pinadala ng police para ma-secure. Baka abutan pa sa ospital. Nalaman ni Duterte. Few days after, nandun sa LPC Hotel, sa Bacolod City, nag-grant. Nandun pa yung chief of police. Making sure the security of the president. Nag-grant. Pinagalitan. Pinagmumura in public yung Colonel Ebrio that time. Few days after, pinarelieve. Because of what happened in Kanotan. But, for the record, the name of Kanotan was delisted few months after. By whom? By the president. Because it was recommended by Espinido. When Espinido was assigned Bacolod City, linear po yung pangalan. Ano ngayon yung he never even asked for apology to that police officer. Ngayon, ewan ko lang, general na yun, but napiha. Angas-angas mo ngayon. Pero nandiyan si Tatay Digong, para kang maamon tupa, di ba? Pero pagka wala si Tatay Diggs, pasigaw-sigaw ka na naman. Oo. Because you're just doing your job, hindi mo alam na mga operatiba yon Naku po. galing Manila or galing somewhere else. Di ba? Yung mga ganon. Kaya Mr. Chairman, So, in other words, maraming reason. Chairman Collapse, they are also victims. Yeah. Well, but, Why not move Mr. Chairman, Para but ma-invite in sila. particular, but I have a lot of
police officers to be invited, and even a Polcom next hearing. Now, Mr. Chairman, I move to invite, I do not know now if he is now general or retired na. Hindi pa. General Pardo, Sino po? o si General Torre? Sir, class 95 po. He's currently the deputy chief of the PPDC, sir. He's holding the rank of police colonel, sir. Police colonel pa rin? Yes, sir. Saan siya naka-assign? Sir, sa PPDC, sir. 95 police colonel pa rin? Yes po, sir. So will be 7 ka, ma'am, di ba? 96 po, sir. 96? Yes, sir. Oh, 95 siya, Colonel pa rin siya. colonel pa rin Yes siya? po, sir. Anyway, Mr. Chairman, I move that we invite Police Colonel Ebrio on the next hearing. Okay, we'll be inviting Colonel mamaya po. the next hearing. Mamaya. Again, Mr. Chairman, I just want to state na, o kung sinasabi ko, we need to support all those killed, the families of all those killed and wounded police officers. Saludo ako sa kanila because they died in line of duty defending this country against illegal drugs. But still, Mr. Chairman, hindi po natin dapat makalimutan yung mga police officials na biktima din. Well, Yes. some of them, kinamatayan na lang yung kaso nila sa Napolcom. And ngayon, some of them, may mga pending cases doon sa on appeal sa CEC, ang iba siguro nasa Court of Appeals. So sinasabi mo, Chairman Caraps, there are those na mga police officials that suffered as well, natanggal sa serbisyo because of they were listed on the drug list? Yes. Yung sinasabi ko nga eh. Now, you want to discuss it? I will discuss it. I'm just confused kasi a while ago we were discussing yung mga victims that may mga nasugatan, namatayan, and this one that you are trying to mention right now are those policemen who were dismissed or either may kaso pa right now because they were listed on the drug list. Yes, correct. Well, in fact, ito for the record, I will not mention muna yung name. Well, in fact, yung isa dyan, yung isa kilala ko talaga, class 97, and I told you, some of the class 97 is involved, 96 is involved, but there are a lot. Most of class 97 and 96 are police officials na talaga magagaling. Well, in fact, 97, nauna pa nga kapitan. May isa dyan, nauna pa nga magkapitan kay General Torre. And all those 96, mas mauna pa siya. Can you mention the name? Para po, Nauna pa nga naging major. Purpose para Pero pagdating ni Duterte, as president, 2016, kinargahan din sa drug list. Oh. I mention now, Police, Lieutenant Colonel Ipil Viñas, taga Iloilo po. Oh, and you check, I have now the service record of all those police officials. I'm not saying that all of those 214 na may mga kaso administratively, malilinis po. Pero let us see. Let us see all those cases, especially ngayon. Bago rin Vice Chairman ng Napolcom. Maraming iskandalo po. Some of them under duress. Napilitan pong pirmahan yung investigation because they are being pressured na nakakataas the time. now we have to validate that, Chairman Caraps, no? So we will be inviting those people that were under duress, if I may, no, Chairman Caraps. So try to mention or try to tell us or invite those people who are connected with this sort of harassment or putting them under duress, because if indeed they were compelled to sign yung pong kanilang pagpasok do sa listahan ng mga nasa drug list, then at least malaman po ng committee ito. So we'll be asking you to mention or to invite those personalities. Siguro kay General Torre, no? Yung pong well, si IDG po kayo ngayon, di po ba? And are you conducting several investigation pertaining to all these cases ng mga kapulisan po natin na may kaso right now? But before you proceed, no, that you would like to acknowledge the presence of Congressman Paulo Ortega of
La Union, and Congressman Bambi Amano of Misamis Oriental. Welcome, sir. Sige, go ahead, General. So what we are looking at right now are the cold cases na suspected to be on the EJK, sir, yung offshoot ng ating EJK investigation in the previous hearings. So as of the moment, based on the priority, sir, wala pa yung mga cases ng police na namatay under mysterious circumstances na minention ni Congressman Paduano, sir. But it will be included eventually, sir, pag matapos namin ang mga priority cases, sir. Okay, thank you, General. Yung mga namatay, magkano binibigay po natin dito? Like, for example, ito, 312 yung namatay, eh. So, magkano po ang, kasi yung nasugatan, lahat po ba yan, nakatanggap ng 100,000? Lahat ba? Siguro sa DPRM. Yes, sir. Ang benefit po ng isang killed in police operations, we have under the law, Republic Act 6963. Ito po sir yung 6 months na salary yung ibibigay sa kanya. Kung baka sir, in-extend yung buhay niya at masusweldohan siya ng 6 months. So yun po sir ang So, 6 months na sweldo. po sir. Pag namatay. Pag namatay sir. Pag nasugatan, magkano? Yung hospitalization expenses po sir. Yan lang po sir. Yung Hindi, kanina kasi may sinabi si Sergeant Petras, di ba? Na nakatanggap siya ng 100,000. Sa hospitalization yun? ito. Yes sir, yes sir. Sa hospitalization yun. The 100,000 came from the Comprehensive Social Benefits Program under EO 11. So kasama na yung hospitalization doon. Basta 100, hindi sir, iba pa yung, kasi iba itong benefit niya na 100,000, iba yung reimbursement ng hospitalization Okay, expenses. separate. Separate yun. Opo sir. Okay, sa namatayan, magkano ang binibigay natin? 6 months. Di ba? At sa mga nakasuhan, kanya-kanya. Tama po sir. Kanya-kanya. Sir. Ayun ang problem. Ay, sige, BC, the new Vice Chairman of NAPOLCOM, Attorney Ricardo Bernabe. Congratulations and you are recognized. Thank you, Mr. Chair. If I may just add lang po, no, yun po kasing death benefits to the killed in action ng mga policemen, under po yun ng NAPOLCOM. So, meron po kami mga benefits na binibigay sa kanila. Ito po yung gratuity, lump sum po ng 1 year salary. And then, meron po silang burial expense na 3 months salary. And then po yung monthly pension and medical reimbursement of the actual medical expenses with actual receipts. So, yun pong mga wounded naman po na nag-result sa... Rico, ano to 1 year salary doon sa mga namatay? Yes po, sir. At monthly pension. Yes, monthly pension. And then, meron pong burial expense na equivalent po ng 3 months salary. Okay. And then medical reimbursement po of the actual medical expenses supported by official receipts. Yung may mga kaso. Yung mga, hindi po, ito po yung mga death po. Yung mga tayo sa may kaso. Wala po, wala po. Oo nga eh. Ano lang to, sa mga nasugatan, saka sa namatay. Yes, pero since share yung wounded po, ito po yung naging ano sila, permanent disability. Pag po yung mga wounded lang, wala rin po sa NAPOLCOM. But yun nga, so, kasi yung policy ng former government is to help, di ba? Those sagot kasi eh, di ba? Yun ang pronouncement ng ating pong dating Pangulo that tutulungan. But yung ang tinatanong po namin, kasi we need to find out the data, no? Kasi yun ang gusto na po natin para klaro po tayo. Huwag tayo maakusahan dito. So, doon sa mga may kaso na 214, 398 na kasalukuyan may kaso at 195 na natanggal, wala tayong tinutulong sa legal expenses. Under NAPOLCOM po, Mr. Chair, wala po kami yung legal fund that no assistance given. No assistance. Yes. Anong ginagawa ng PAO? Oy, Bulol, anong ginagawa ng PAO? Public Attorney's Office. Ang daming abogado dyan. Ang toko pa. Talaga si Fernandez. Mr. Chairman, Sige, Chairman Barbara Smith. matanong ko lang din sa PNP, no, kung sa NAPOLCOM, wala, only on medical, no? Medical expenses. Kumbaga, may reimbursement, may burial, but nothing on the legal, no? Okay. So, what about the PNP? Do you have an item in your budget na merong for legal assistance dun sa mga police officers that are charged administratively
and or criminally. So, meron po ba kayong legal assistance fund dyan? Sir, there is a certain amount allocated for the PNP legal assistance, but this is really not enough to cover all the PNP personnel facing service-related cases, sir. Would you know how much is the figure of the legal assistance fund? Sir, based from the information provided to me, sir, there is an allocation of 200 million for legal assistance for the DILG family, sir. DILG. DILG family, sir. So, kasama dyan ang BGMP, Bureau of Fire. Yes, sir. All agencies attached to the DILG, sir. So, there's no particular budget for the PNP. Kumbaga, ang magkano doon sa 200 million, magkano yung napupunta sa PNP? Kasi yung, hindi naman sa ano, no, yung members naman ng Bureau of Fire, Bureau of Jail, eh, hindi naman napapa-enkwentro yun. Di ba? Though, sometimes they also get entangled in a legal battle because of the performance of their duties, but more on the police eh. So sa police, magkano yung allocation for legal, ano nyo dyan? Mr. Chair, Your Honor, we have to check first, sir. We'll give feedback later, sir. Oh, sige, thank you. Kasi that's the reason why I asked that, Mr. Chair, is because when the war against drugs was implemented, this was perhaps the only time where more than or a sufficient or a significant number of police officers and personnel were charged administratively, and some of them were already dismissed. So maybe wala ho kasing abogadong tumulong, wala ho silang nakuhang abogadong magaling. So in this particular issue, Mr. Chair, a 200 million budget for the whole DILG family for legal services is not enough, considering the number of those that have been charged administratively and criminally. Kung i-divide mo yung 200 million dun sa 195 na may na mga natanggal at 398 na may mga kaso. i-total mo lahat yan, divide mo by 200 million, lumalabas lang yan ay ilang libong piso lang ang kanilang, gumawa ka lang ng affidavit, may bayad sa abogado. Okay lang sana kung si Attorney Rico, libre ito, pro bono. No, di ba? Halimbawa, si Attorney Atcharon, libre rin yan, pro bono rin yan. So, what I'm trying to emphasize, Mr. Chair, is that if we are indeed serious in helping the PNP, lakihan natin yung budget ng legal services ng PNP. Para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng PNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. May mga pera yan eh. Yan. Nag-iba ng naratibo. Drug lords yan eh. Diba? Drug lords yan eh. Kaya nilang lumaban sa korte, kaya din nilang lumaban sa karsada. Yan ang hirap sa atin eh. At tatawa-tawanan lang tayo niyan kung ang ating kukuning abogado para sa ating PNP, yung hindi kagaya na abogado ni Attorney Atcharon na de Campanilla. So I guess, no, Mr. Chair, that when we try to propose budget for the PNP legal services, no, specific, yung 200 million na yun, baka nga kulangin pa yun, kung PNP lang eh. So, I'd like to ask the COMSEC to take note of that manifestation in order that this should have a place in our committee report so that when we recommend, sana ma-consider ng ating DBM. Yun lang, Mr. Chair. Related lang, Mr. Chair. Because, okay lang, Congressman Charon? Okay lang. But I yield to the younger... Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video na to. Meron pa akong continuation to, syempre magbubulahan pa sila dyan. Abangan nyo na lang ho yung pangalawang reaction video na gagawin natin dito. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.